is a democratic nation that we are living, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po. Inang mukha yan. Alam mo sinungaling, no? Yung mga ganun, Serious? yung mga ganun mukha, hindi mo talaga pag ano, no? Yung mga ganyan mukha, alam mong mga may sungay talaga yung kaluluwa, no? Nakita mo yung tsura, no? Habang sinasabi niya yun. Ibang klase, ha? Pero bilib ako kay sir, bilib ako kay sir. Malakas pa din talaga ang fighting spirit. Ang title natin, kasi alam niyo naman, hindi tayo clickbait, eh. Ang title natin, Tambaloslos, sumuko na nga ba? Nako. Sumuko na nga ba si Tambaloslos? Anong sumuko? Sumuko na sa batas? Hindi. Sumuko na ba sa politika? Kasi alam naman natin na si Tambaloslos ay matatapos na ang kanyang termino at last termer po yata yan, si Tambi. Oo, si Tambi, last termer po yata yan. Siguro, tinry naman niya yung kanyang best. Lahat siguro, ginawa niya ng paraan, magbigay ng bigas, magbigay ng ayuda, maglagay ng tarpaulin na kasing laki ng building, yung mukha niya, hindi ba? Ayan. So lahat na ginawa niya, mga bossing, pero his best wasn't good enough, ika nga. Lahat na ng magic, lahat na ng paawa, lahat na ng pabait, nag-hire na di umano ng mga vloggers, troll farms para lang siya ay maiahon sa pagkakalugmok. Pero hanggang ngayon, 2 years na after niyang ipilit yung sarili niya, itlog pa rin ang grado niya. So ngayon, tinanong siya, mga bossing, kung 4% na ba siya, Drogon? Aba, tumaas na. Imagine dati 0.1. 4% na, aba, mantakin mo ilang bilyon na ginastos mo, ilang porsyento lang tinaas mo. Kaya ito, pakinggan natin kung anong plano ni Tambi pagdating ng eleksyon. Come 2025, hindi na daw siya muna tatakbo. Mananatili daw muna siya sa Leyte. Huwag ka nang umalis dyan. Diyan ka na siguro. Hanggang siguro mga 30-70. Sabi nila marami nang naipon galing, ay grabe naman kayo, marami nang naipon galing sa kaban. Walang maiipon yan. Binayad lahat sa ayuda eh. Itong putang inang tong Arriba na to. Arriba, ito manahimik ka ng ng mga isang araw Madami kang masyadong alam. Ang bida-bida. Para kang kilala kong artista na hindi na sumikat noon, nagpapasikat pa ngayon. Ayan. So, ito na nga, pakinggan natin itong issue na ito. Ano ba ang tatakbuhan ni Romualdez? Tingnan natin kung saan ba siya patungo. Kasi parang di niya na alam ang gagawin niya. Lahat na ginawa ko. Kumbaga, nagano na siya, naglaba, nagluto, namalansya, nagsibak ng kahoy, nag-igib, nagpaningas, nag-urong. Lahat na ginawa niya, nag-floor wax, nagbunot, pero hindi pa rin siya kayang mahalin ng mga nililigawan niya, niregaluhan niya ng mga kung ano-ano, pero ayaw pa rin sa kanya. Di natin alam kung bakit. Ngayon, pakinggan natin kung anong plano niya sa buhay. Wala naman tayong pakialam, pero pakinggan na rin natin. Marami pa ang mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanilang plano sa papalapit na eleksyon. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Di ba? Pacquiao, meron din daw announcement. Si Trillanes, nag-announce din kahit wala namang may gusto, kahit wala namang interesado. Ayan, si Romualdez, meron din.
Oh, hindi naman din interesado sa kanya. Pero sige, tingnan natin. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si House Speaker Martin Romualdez. Gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Kaya naman, hindi... Ba't lagi ka nandiyan kasi? Alam mo, kahit hindi ka na tumakbo ng presidente, Romualdez, para kang presidente. Kaya tama lang, sa 2025, wag ka nang tumakbo. 2028, wag ka nang tumakbo. Ganon din naman yung asta mo, para ka rin naman presidente kahit hindi ka naman nanalong presidente. Kahit congressman ka, para kang presidente. Tungkol sa bigas, nagbibigay ka ng opinion. Tungkol sa droga, nagbibigay ka ng opinion. Sa lahat ng bagay, nagbibigay ka ng opinion. Wala naman may gusto ng opinion mo. Pero ang nakakatawa, hindi ka naman dapat nagbibigay ng opinion kasi hindi ka naman presidente. Walang hiya. Oh, sa totoo lang, ikaw ang presidente na hindi naman presidente, na kahit hindi naman binoto, parang presidente. Anong ginagawa mo sa groundbreaking? Walang hiya. Sa Quezon City yan, tinalo mo pa yung vice mayor ng Quezon City tsaka yung mayor. Ikaw yun nandiyan dyan. Pero sige, trip mo yan eh. Buhay mo yan. Bahala ka. Di maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte, and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district ng Leyte. Marami pa? Magko-congressman siya ulit sa first district. Oh. Marami pa marami pa kayong kukunin na hindi niyo pa nakukuha, ganon. Walang yan, tagal-tagal nyo na dyan Tagal-tagal nyo na dyan. Yung probinsya nyo parang, yung iba umunlad na, yung probinsya nyo ganun pa rin Mabuti naman. Pero ito kasi ang problema. Baka hindi muna siya tatakbo sa 2025 sa national. Doon muna siya sa kanya. Dahil baka umaasa pa rin to. Na magiging prime minister siya. Sabi nga ni Jane Brambleto, dapat sa Tacloban siya nagpapabango. Oo, bako-bako yung balwarte niya. Ayun na nga. Kaya nga marami pa silang mga sisirain mga kalsada ron. Oo, kaya siguro gusto niya dun pa rin. Sige, diretso. strategic daw para kay Romualdez kung mananatili siya sa kanyang pwesto. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay kung may pagpapatuloy ni Romualdez ang pagiging speaker ng Kongreso, lalo kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 presidential elections. Ganun ba yun kapag ikaw ba speaker ngayon, tapos panibagong tawag dyan, house, di ba? Siyempre, di ba, magbobotohan ng congressman ngayon. So, magbabago yung mga congressman. So, ang tanong, siya pa rin ba yun? Halimbawa, nanalo siya, tapos siya pa rin ang speaker? Hindi ba dapat pinagbobotohan pa rin yan? Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Maikli ang kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Matagal pa. Tagbutang pakipot. Tangina niyan. Ano kasi Inday Sara? Si Inday Sara ka? Matagal pa yun? Matagal pa yun? Ang cute mo talaga magtagalog, sir. Ulitin natin, ha? Ang ganda-ganda mo talaga magtagalog. Matagal pa yun. Matagal pa yun? Ang inang mukha yan. Pa-cute ang puto. Sir, pwede naman sabihin na, wala pa sa isip ko yan. Tsaka wala, kasi nga, ngayon nga, dito nga lang ako muna, focus muna ako sa trabaho ko. Ganun sagot sana, matagal pa yun.
Ang ina, oh. Bigla siya nagisingkit, biglang lumiit yung labi niya. Matagal pa yun. Walang hiya talaga si Tambi, oh. Pwede naman, ewan ko rito. Pero, alam mo, ibig sabihin, may pangarap talaga. Diba? Matagal pa yun. Oh, kasi kung talagang walang pangarap to, puta, sasabihin nito, wala akong plano. Sa ngayon, wala pa, di ko iniisip yan. Oh, hindi ko iniisip yan. Kung ngayon tatanungin ako, tatakbo hindi. Oh, hindi natin alam in the future, pero ngayon, mahirap maging presidente, di ba? Para kay political analyst Professor Froilan Calilo, more logical route din para kay Romualdez ang bumalik sa Leyte kaysa tumakbo bilang senador. Oo, kasi sa buong Pilipinas, Romualdez, kahit ang dami mong binigay na ayuda, hindi ka kilala. Kilala ka lang dyan sa probinsya nyo. Oh, at saka muhing-muhi talaga tao sa'yo. Bakit? Mas madalas pang nakikita yung mukha mo kaysa sa mukha ng presidente. Oo, kaya alam mo rin for a fact na magsasayang ka lang ng pera tapos mawawalan ka ng pwesto kapag tumakbo ka ng senador ngayong 2025, ganid kayo sa kapangyarihan eh. O hindi pa pwedeng mawala kayo sa posisyon. Kaya nung nakita nyo, putang ina niyan, mismong sa top 10, top 20, wala yung pangalan mo sa pagkasenador. So ibig sabihin, ganun kabulok yung rating mo to the point na hindi ka man lang naiisip ng tao pagka senatoriables ang pinag-uusapan. Ay, mantakin nyo, 12 lang yan. Kung wala ka sa top 20, sa dami ng ibinigay mong ayuda, may problema ka talaga. So kaya, pinaka-ideal na siya ay maging congressman na lang, at least nasa posisyon pa rin siya. Tapos kung masyadong malalim yung ugat niya dyan sa speakership sa Congress, then pagbalik niya, speaker pa rin siya, o di mas makapangyarihan pa rin siya kaysa sa mga normal na senador. Diba? So yun. O sige, diretso. Giging mas masikip na raw kasi ang labanan para sa Senado. Mas masikip na talaga sa Senado, ang laki mo. Oo, ang dami nyo na malalaki tiyan dyan. Tsaka hindi ka dapat dyan. O sa bagay, wala nang pumalit kay Drilon, ikaw na lang siguro. Pag napunta ka dyan, baka matulog ka lang din na matulog dyan. Oo, walang June na yan. Darating na midterm elections. Pagka nag-elevate siya sa Senado, talagang mawawala sa kanya yung pang-apat na pinakapakapangyarihang posisyon, no, sa ating bansa. Kabilang sa mga sinasabing tatakbong senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang sina Mayor Baste Duterte at Congressman Paulo Duterte. Sabi lang dyan ni Romualdez, Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po. Inang mukha yan, no? Alam mo sinungaling, no? Yung mga ganun mukha, hindi mo talaga no? Yung mga ganyan mukha, alam mong mga may sungay talaga yung kaluluwa, no? Ito mo yung tsura, no? Habang sinasabi niya yun. Ibang klase, ha? Pero bilib ako kay sir. Malakas pa din talaga ang fighting spirit. The next performance will start momentarily.